ilalabas sa report nito ay masalamin ang tunay na kalagayan ng mga manggagawa, lalo-lalo na ang mga kababaihang manggagawa sa ating bansa na pinakamaraming bilang ay nasa mga trabahong low-paying jobs at mga nasa informal work na walang social protection. At kaya ang mga binabanggit na matatagal na nating mga Pinasay, ipinaglaban ito, no? Yung expanded maternity leave, yung ating ipinaglaban, no? Na para makuha natin ang ratification ng Convention 190 to reduce or to end harassment and violence in the world of work. Hanggang ngayon ay wala pang mga detalye kung paano ang mga implementing rules and guidelines. Kaya patuloy po ang pagsigaw ng Partido Manggagawa kasama ang I Defend na dapat itaguyod ang karapatan ng mga manggagawa sa sweldong nakakabuhay, trabahong regular, dekalidad ng mga panlipunang serbisyo at pagkilala sa karapatan ng mga manggagawa. Isang 65-year-old Teduray tribal chieftain na natakbuan after 3 days of missing na naputulan ng ulo. Si Promboy, ang chieftain Renato Promboy ay isang kilala na talagang nakikipaglaban para sa kanilang ancestral domain. Si Promboy ay isa sa humahabang listahan na 85 mula noong 2018. 85 na po ang napapatay na Teduray at Lambangian sa loob ng barn. At wala ni isa pa na napapanagot sa mga pagpatay na ito. At sabi nga ni kasamang UDM na as per Global Witness, namumuna pa rin ang ating bansa sa pinaka-dangerous country for land rights and indigenous rights defenders. Tungkol naman po sa pagkilala ng ancestral domain, sabi ng NEDA ay yung Certificate of Ancestral Domain title ay naka-issue na daw sila ng Sangkaterba, 272 ang kanilang sinabi. At marami na pong nakapag-benepisyo dito, 1.5 million IP rights holders daw. Pero ang totoo, at sinabi ko ng NCIP, hindi ko alam ba't hindi nagsalita ang NCIP na nandun naman ata doon sa Geneva. Sinasabi na only 33% lang. Po akong magbanggit ng dalawang sample na kaso na patuloy po namin paulit-ulit binanggit sa UN. Ito po yung kamakailan lamang ay ang assassination attempt at illegal arrest kay kasamang Legion de la Cruz. Siya po ay isang advocate para sa mga magsasaka at sa mga indigenous people's rights at siya po ay patuloy na nire-red tag at kamakailan lamang ay tinangkang ma-assassinate at ngayon po ay sa pasapang kaso ang paninilanas. Si Sally Ohano po, isa pong women and children's rights advocate na nakakulong din po ay pinapanawagan po namin ang kanyang paglaya. Arrested po siya noong 2021 sa charges na allegedly ay kabilang po siya sa mga rebelde at siya po ay ngayon ay nakapigil. Siya po ay isang aktivista, human rights defender para sa kababaihan at mga kabataan, anti-human trafficking at marami pa pong nakakakilala sa kanya at pinatunayan ng maraming mga kasama na siya po ay hindi dapat sa paanong kasong gawa-gawa lamang. Sila po ay dalawa lamang po sa mga human rights defenders at napakadami pa po. Nabanggit na kanina mga sektor, lalo-lalo na yung mga vulnerable. Sila po ay dumaranas ng ganitong mga harassment, iba't ibang uri hanggang sa pinakamalala ay pagpatay o extrajudicial killings dahil po sa kanilang pagkibaka para po sa economic, socio-cultural rights. The Capitol Report ng Committee on the Economic, Social, and Cultural Rights ng United Nations sa ating bansa ay nagpakita ng epic fail ang gobyerno sa pangakong ito ng pagtugon sa ating ESCR rights o ESC rights. Habang sa kabilang banda, ginagamit at patuloy na ginagawa ng gobyerno ang pagpipinta ng magandang imahe sa international community gamit naman ang usapin ng civil and political rights. Kaya sa mga pronouncement na gagawin humane ang war on drugs, pero sa totoong esensya ay pinatahimik lamang ang mga operasyon at hindi na ma-cover, hindi na mabilang, hindi na ma-monitor ang mga namamatay sa ilalim ng pulisiya ng gera kontra droga. So ang lahat ng ito kung paano nilalaro ng gobyerno ang usapin ng ESCR at ng CPR, pina-highlight
ng mga alternative report ng iba't ibang mga civil society organizations sa kapitong review ang malaking kakulangan sa pagtitiyak ng mga usapin sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sa 2 araw po na review ng komite sa ating bansa, malinaw ang tigdig ng government delegation na hindi kailangan ng optional protocol on the economic and social cultural rights. Taliwas ito sa panawagan ng mga organisasyon na i-ratify ito sa lalong madaling panahon. Long overdue na po ito. Pampublikong kalusugan, mga serbisyo, patuloy na inaatake ang kanilang mga karapatan para wala tayo masyadong isi-celebrate, no? At nakikita natin, hindi lamang sa kasalukuyan o nagdaang administrasyon, kundi sunod-sunod na administrasyon, bagamat nanumbalik ang demokrasya, anong klaseng demokrasya ang nanumbalik? Parang ang nananaig pa rin ay demokrasya para lang sa elite o para lang sa ilan. At yung pangako ng demokratisasyon ng ating ekonomiya ay hindi pa rin naganap. Marami po na nabanggit natin dito, ang ekonomiya natin ay kontrolado ng mayayaman at malalaking mga korporasyon at mayayaman mga pamilya. Ganun pa rin ang sitwasyon. Kaya po, ang tanong po, mahalaga po na balikan natin ang EDSA, i-commemorate natin ang EDSA. Pero ang mas mahalagang mensahe dito ay patuloy ang struggle para sa spirit ng EDSA at sa promise, no, na sa katuparan ang pangako ng EDSA. Optional protocol, i-ratify